Oh, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Kaalam PH. So mayroon to pamagat na taong may kinalaman at koneksyon sa Ion Hotel, Yusek Cabral. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. And then yun, siguro may idea na kayo kung ano yung Ion Hotel na yan or whatsoever. So tingnan pa natin, men, baka may makuha pa tayong impormasyon dito. So bago natin simulan, Kaalam PH, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, taong may kinalaman at koneksyon sa Ion Hotel, Yusek Cabral. So Kaalam PH Filipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Sa mga nakaraang araw, patuloy na pinag-uusapan ang biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sa simula, maraming nag-isip na isa lang itong simpleng kaso na mabilis ding matatapos. May autopsy report na lumabas at may pahayag na mula sa pulisya. Pero habang lumalalim ang usapin, mas nagiging malinaw rin na hindi lang ito basta kwento ng isang opisyal na pumanaw. Unti-unti kasing lumalabas ang mga detalye tungkol sa mga taong konektado sa kanya, pati na rin ang isang hotel na ngayon ay sentro ng investigasyon, ang Ion Hotel. At dito na pumapasok ang tanong, sino-sino nga ba talaga ang mga taong may kinalaman at koneksyon sa Ion Hotel at kay Yusek Cabral? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaki I am from Northern USA. Northern USA. ang bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Subscribe, Ayon sa mga subscribe. ulat, bago pa man mawala si Yusek Cabral, may iniwan daw siyang listahan ng mga pangalan. Ang listahang ito ay hindi basta listahan lang, dahil sinasabing naglalaman ito ng mga makapangyarihang individual. Mas lalong naging mabigat ang usapin nang lumabas na ang listahang ito ay hawak na ngayon ng isang kongresista. Dahil dito, maraming nagtatanong kung ano ang laman ng listahan at kung bakit tila sensitibo ang impormasyon na nakapaloob dito. Kasabay ng isyong ito, Tsaka yun nga, swerte niya namang kumag, di ba, kung siya yung makakakuha ng listahan na yan or ibinigay sa kanya, ano yung reason. So, ewan ko kung alam nyo na rin na parang may mga nakikita kasi tayong balita, may mga CCTV footage na yun nga, parang sapilitan daw kinuha yan ni Leveste. Diba? So, kayo na din bahalang umusga sa part na yan, na napunta ba talaga yung Cabral files na yan sa mabuting tao or sa masamang tao, or sa gitnang tao. pumasok na rin ang National Bureau of Investigation sa kaso. Hindi ito joint investigation kundi hiwalay o parallel investigation sa ginagawa ng PNP. Ibig sabihin, sariling proseso at sariling pagsusuri ang isinasagawa ng NBE. Ang dahilan nito ay ang mga agam-agam na lumabas tungkol sa unang investigasyon, kung saan may mga nakitang lapses at may opisyal pa ng pulisya ang pansamantalang tinanggal sa pwesto. Nilinaw ng NBI na ang interes nila sa kaso ay dahil sa hindi malinaw na sitwasyon ng pagkamatay ni Yusek Cabral. Para sa kanila, mahalagang makuha ang buong larawan upang mawala ang mga duda at espekulasyon. Bagamat may mga pahayag na nagsasabing tila walang foul play, hindi pa ito tuluyang tinatanggal ng NBI. Sa ngayon, wala pa raw silang inilalabas na pinal na resulta at bukas pa rin ang lahat ng posibilidad. Isa sa mga unang konkretong hakbang ng NBI ay ang pag-implement ng search warrant sa Ion Hotel sa Baguio. Ito ang lugar kung saan huling nanatili si Cabral bago siya pumanaw. Ayon sa NBI, marami Diba? Tapos yung Ion Hotel pala is dating sa kanya. Sobrang yaman. Actually, may mga nakikita na silang dyan na parang yung mga pa lang naman siya, mga hearsay na delikado yung lugar na yun para sa kanya, supposed to be. Especially, sobrang dami niyang mga katransaction sa lugar na yan, 'di ba? Sobrang dami niyang connection ba? Something like that, 'di ba? Sa lugar na yan. Pero nagtungo pa rin siya doon, Pero yun nga, may mga nakikita naman tayong balita na confirm na daw talaga na wala daw walang foul play kay Cabral. So, kaya na din bahalang umusga sa part na yan, basta sa akin, yung opinion ko talaga is parang wala talaga, sobrang hirap talagang paniwalaan, Siguro, patakbuhin pa natin ng mga ilang taon siguro, 'di ba? Kung talaga, mas maganda kasi totally talaga siya. Malaman talaga natin, 'di ba? Lahat. Kasi sa ngayon nasa pa lang sila bardagulan ng Cabral files. 'Di ba? And I know for sure marami pang mga pasabog 'yan. lang nakuhang gamit sa loob ng hotel
na karamihan ay mga personal na bagay. Gayunpaman, hindi pa muna sila nagbibigay ng detalye dahil kailangan munang dumaan sa tamang proseso at maisumite ang mga dokumento sa korte. Bukod dito, nakuha na rin ng NBI ang mga CCTV footage mula sa hotel. Batay sa paunang pagsusuri, lumalabas na mag-isa lamang si Cabral noong siya ay nasa loob ng hotel. Tugma ito sa mga naunang pahayag ng ilang opisyal. Ngunit para sa mga investigador, hindi pa rin sapat ang impormasyong ito upang tuluyang isara ang kaso. Mas Tama. lalong naging mainit ang usapin nang lumabas ang Yun talaga. Dapat talaga hindi nila i-close agad to, like porket makita nila. 'Di ba na yun kasi yun nga isa kasi sa main goal ng fake death is syempre, 'di ba? Palabasing sobrang smooth yung death. 'Di ba? Na walang kaduda-duda. So meaning kung walang kaduda-duda like 100%, di mo talaga siya pwedeng sobrang dali lang nun 'Di ba? Parang 'di ba? Dapat may mga ganyan pa rin tayong ititira, no? Kasi yun nga, nangyari na yan dati, nalusutan tayo ng isang maslog. impormasyon tungkol sa pagmamay-ari ng Ion Hotel. Kinumpirma ng NBI na may datos silang natanggap na ang hotel ay dating pag-aari ni Cabral at kalaunan ay naibenta sa isang kongresista. Sa ngayon, kinukuha pa nila ang mga certified na kopya ng mga dokumento upang ito ay maging opisyal na ebidensya. Kasunod ng paghalughog sa Ion Hotel, nagbigay rin ng update ang NBI tungkol sa mga bagay na kanilang nakuha. Kinumpirma nila na may ilang items na nasamsam at nakumpiska, ngunit karamihan sa mga ito ay personal na gamit lamang. Sa ngayon, pinili muna ng NBIE na huwag ilista o isa-isahin ang mga nakuha dahil kailangan pa nilang isumite sa korte ang search warrant kasama ang opisyal na inventaryo. Dahil nasa ilalim pa ito ng proseso ng korte, wala pa raw silang pahintulot na maglabas ng mas detalyadong impormasyon. Pagdating naman sa CCTV footage, malinaw ang sagot ng NBI na mayroon silang mga video mula sa hotel. Ngunit nang tanungin kung may nakita bang ibang taong nakasama o nakausap si Cabral sa loob ng hotel, sinabi nilang pareho lamang ang kanilang nakita sa naunang inilabas na impormasyon. Ibig sabihin, wala raw indikasyon na may nakitang ibang taong pumasok o nakipagkita sa kanya base sa kuha ng mga kamera. Para sa NBI, mahalagang bahagi ito ng pagbuo ng timeline, pero hindi pa rin ito sapat para tuluyang magbigay ng malinaw na konklusyon. Tama. Lumipat naman ang usapan sa mas sensitibong bahagi ng investigasyon, ang usapin ng pagmamay-ari at yaman. May kumpirmasyon na may mga dokumento na nagsasabing si Cabral ay naging benepisyong may-ari ng Ion Hotel at naging partner bago ito mailipat sa Tsaka yun nga ito din yung isa sa parang mapapaisip ka, According sa mga balita, expected nila or estimated nila na 2 billion pesos yung yaman ni Cabral. So mga ill-gotten wealth yun or mga nakaw na yaman yun. 'Di ba? So saan kaya yun? Saan mapunta yun? 'Di ba? I mean, saan mapupunta yun? Kaninong kamay lalanding yun? Or baka lang magagalit na naman kayo. Baka si Cabral the newborn yung makikinabang dyan. Kaya 2 billion din yan ngalan ng isang kongresista. Ayon sa NBI, pareho ang impormasyong hawak nila, ngunit kailangan pa rin nilang makakuha ng certified na kopya ng mga dokumento upang masigurong matibay at opisyal ang ebidensya. Kasunod nito, nabanggit din ang pahayag ng Department of Justice na kahit patay na ang isang tao ay maaari pa ring habulin ang kanyang mga ari-arian kung mapapatunayang galing ang mga ito sa iligal na gawain. Ipinaliwanag ng NBI na ayon sa batas, nawawala nga ang pananagutang kriminal kapag namatay ang isang tao. Ngunit kung may mga ari-arian o pera na nakuha mula sa katiwalian, maaari pa rin itong bawiin ng Estado. Sa puntong ito, kinumpirma ng NBI na sinimulan na nilang silipin ang mga ari-arian ni Cabral kahit wala. Ang tanong lang, paano nila babawiin pa yan Well, siguro mag-ano na lang sila. Susundan na lang nila yung mga bakas ni Cabral. Diba? So good luck pa rin sa government natin kasi malaki-laking pera din yan Pangkumpletong listahan na inilalabas sa publiko. Ayon sa mambabatas, handa siyang ilabas sa publiko ang listahan, ngunit may kondisyon. Gagawin lamang daw niya ito kung may malinaw na pahintulot mula sa kasalukuyang kalihim ng DPWH. Dagdag pa niya, ang listahan ay personal na ibinigay sa kanya ni Cabral bago ito pumanaw at may malinaw umanong layo. Dati yan. Diba? Personal daw na ibinigay. Pero ngayon, may mga naririnig na tayo na balita na sapilit ang kinuha yan. Parang may nakita pa nga ako na nasugatan yung kamay. So, anong ibig sabihin nun? Diba? Bakit hahantong sa ganyan? Diba? Smells fishy, diba? Smells fishy. Sabi ko sa inyo kapag ganito talaga, masyado silang nagiging presko. Wala. Magkakamali sila sa dulo Diba? Binibigyan kasi ng
ng attention masyado ng mga DDS eh. Unin na itaguyod ang transparency. Ang mas mabigat na detalye, ayon sa kanya, ang mga pangalang nasa listahan ay hindi lang mula sa isang grupo. Kasama raw dito ang ilang mambabatas, mga opisyal ng ehekutibo at maging ilang pribadong individual. Dahil dito, malinaw na ang isyong ito ay hindi simpleng problema ng isang ahensya lamang, kundi ng isang mas malawak na sistema. Kasabay nito, inilunsad din ng Philippine National Police ang mas malawak na pagkalap ng ebidensya. Ayon sa mga ulat, mahigpit na ang koordinasyon ng PNP sa iba't ibang ahensya upang masigurong walang detalye ang makakalusot. Kumpirmado na ngayon ay nasa kanila na ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral. Yun. Para sa mga investigador, Tsaka sana may makita talaga sila dyan, ano. Kasi kapag kayan talaga, for example lang, nagbura si Cabral or tinago niya yung mga files na na pwedeng makasama doon sa mga nakatransact niya. Grabe na yung ganun. 'Di ba? Parang mas mahal niya talaga yung mga kumag na yun. 'Di ba? Kaysa sa malinis. Hindi na malilinis yung pangalan niya eh. Kaysa sa gumaan-gaan, 'di ba? Yung kasalanan niya. Kasi ganyan, dinala mo hanggang sa hukay. Di syempre mas malaking pananagutan 'yon kasi walang repentance talaga. 'Di ba? Kumbaga sunog ka na, susunugin ka pa. mahalaga ang mga ito dahil maaaring naroon ang mga huling mensahe, tawag at komunikasyon na magbibigay linaw sa kanyang mga huling galaw at nakausap. Isinasailalim na rin sa masusing pagtatanong ang driver ni Cabral na huling nakasama niya bago ang trahedya. Siya ang nag-iwan kay Cabral sa bahagi ng Cannon Road base sa sinasabi nitong utos. Mahalaga ang kanyang pahayag dahil siya ang isa sa mga huling taong direktang nakakita at nakausap ni Cabral. Ang bawat detalye ng kanyang salaysay ay tinitingnan ngayon kung tugma sa iba pang ebidensya na hawak ng mga autoridad. Ayon sa PNP, layunin ng lahat ng hakbang na ito na mapreserba ang ebidensya. Sa ganitong kaso, kahit simpleng text message o tawag ay maaaring maging susi para mabuo ang buong larawan. Hindi ito minamadali, ngunit hindi rin pinapalampas ang anumang posibleng impormasyon. Samantala, nag-iwan ng malaking epekto ang pagkawala ni Cabral sa mas malawak na investigasyon ng flood control projects. Ayon sa isang dating opisyal ng gobyerno, mahalaga ang papel ni Cabral sa pag-uugnay ng mga proyekto at ng mga taong nasa likod nito. Para sa kanya, si Cabral ang maaaring magdugtong sa mga malalaking pangalan at sa mga maanumalyang gawain. Dahil dito, Tsaka din napansin ko rin na parang yun nga, parang may role din yung driver talaga. 'Di ba? Like for example lang, parang ano talaga si Cabral ba na ay dapat alam ng driver, 'di ba? Na dito ako huling nakita. Tapos syempre dito lang din ako majujugi. Something like that. 'Di ba? Pwedeng ganyan din yung mindset niya. Kasi kung ano lang naman siguro yung patakas lang, 'di ba, like hindi pinag-isipan na pagkuha ng buhay. Pero yun nga, sinabi naman nila na parang dumausdos lang daw, parang bumaba doon sa may bangin tapos dumausdos tapos parang nadulas or na parang pinalabas nila na aksidente or yun yung nakita nila aksidente. Pero wala, kaya naman din bahalang humusga sa part na yun, par. nanawagan siya sa Independent Commission for Infrastructure na maging bukas at ilabas ang lahat ng impormasyong nakuha nila mula kay Cabral, lalo na ang mga dokumento at testimonya na naibigay nito sa mga pagdinig. Dagdag pa ng DOJ, hindi magiging hadlang ang pagkamatay ni Cabral para bawiin ang mga ari-ariang mapapatunayang galing sa korupsyon. Bagamat wala na siyang pananagutang kriminal, nananatili pa rin ang pananagutang sibil. Ibig sabihin, maaari pa ring bawiin ng gobyerno ang mga yaman sa pamamagitan ng asset forfeiture habang nagpapatuloy ang investigasyon ng AMLC at NBI. Tama. Sa ngayon, malinaw na ang kaso ay hindi na lang tungkol sa isang tao. Isa na itong pagsubok kung gaano kaseryoso ang gobyerno sa usapin ng transparency at pananagutan. Habang dumarami ang ebidensya at humihigpit ang investigasyon, mas nagiging malinaw rin na ang bawat galaw ay may posibleng epekto sa mas malaking sistema. Yun. At sa likod ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang tanong kung sino ang unang tatamaan kapag tuluyan na ngang mabuo ang buong larawan. Siyempre, number 1, mga kurakot. 'Di ba? Yung mga sakim sa pera, hayok sa pera, sakim sa kapangyarihan. Sila yung unang mananagot. It's just yun nga. Siyempre, expect na natin na yung iba dito is yung mga kilalang mga politiko talaga. 'Di ba? Like mga relevant politicians talaga. 'Di ba? Like naninag talaga natin yung mga kumag na yan. Magkakagulatan na lang yan and syempre, kanya-kanyang tanggi yan. So sana kapit talaga sila, no? Ilang mamamayan, ano sa tingin ninyo ang mas mahalaga sa ganitong mga kaso?
ang mabilis na pagsasara ng investigasyon o ang siguradong paglabas ng buong katotohanan kahit may mga malalaking pangalan na madamay? Yun lang. Ibahagi mo ang iyong sagot sa ibang. So yun lang naman mga kanoises. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's from Kaalam PH. So supportan niya yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. So yun nga. Yun nga. About pa rin kay Cabral. 'Di ba? Na up until now talaga malaking tanong pa rin Kasi yun nga, nadala na kasi tayo. 'Di ba? Na parang sobrang hirap na magtiwala agad, 'di ba? Knowing na may nag-fake dito, akala natin nangyayari lang sa ibang bansa, sa pelikula lang, tapos biglang may nag-attempt. Partida yung nag-attempt na yun, hindi bilyonaryo yun, ha? 'Di ba? Ayaw ko, bilyonaryo ba si Maslog? Kasi sa ngayon, si Cabral bilyonaryo talaga siya, pare. 'Di ba? Isipin niyo yung estimated na yaman niya 2 billion. So meaning, yung 2 billion na yon, marami nang pwedeng magawa yun. Diba? Pwede ka nang magpagawa ng dami nun. Diba? Pwede ka nang magpagawa ng sinong Poncio Pilatong yan. Lahat pwede mong gawin sa 2 billion eh. Bilyonaryo ka na eh. Yung mga milyonaryo nga, sobrang daming ang nagagawa. Ito kasi yung ito kasi yung isa sa mindset ng mga kurakot. Una, yung pinaka-goal lang talaga nila is magnakaw ng pera. Diba? Pangalawa is, yun na, gagastusin nila, i-invest nila, diba? Tapos syempre, yung ibang mga kumag dyan, diba? Yung mga big time na talaga, yan, gumagawa yan ng mga escape routes nila. Or yung mga passes nila, diba? To escape. Diba? May mga ganyan eh. Diba? Like, nakaano na yan. Parang nakaplano na lahat yan. Kaya nga yung iba, magugulat na lang kayo. Uy, nasa ibang bansa na pala. Kasi hindi naman yan parang diretsahan eh. Na parang, saan ba? Diba? Tapos, diretso lipad, diretso tago. Yung iba dyan, parang planado na nila lahat yan. Kumbaga meron na silang mga escape plan. Kasi syempre nagnakaw sila. Aware sila eh. Diba? Aware sila na pwede silang managot anytime. It's just yun nga, tinutodo or ini-enjoy lang talaga nila kasi syempre, malaking pera din kasi eh. Diba? Tapos syempre kapag kapapasukan ka na ng greed, hindi mo na mapipigilan yan. Na-addict na yung mga yan sa pag nanakaw eh. Diba? Kaya kita nyo yung Diskaya, ang way nila of exit is una sa sasakyan, diba? Invest silang sa sasakyan para doon ilusot, parang money laundering style, or kumbaga yung mga pera nila ini-invest nila. Pero yung escape plan ng mga Diskaya, diba? Ewan ko lang kung dati na nilang naisip to, pero for me baka dati na nilang naisip to na kakasimula pa lang nila from day one na nag-decide yung mga Diskaya na makisosyo na talaga dito sa mga kumag na mga tao sa gobyerno natin. Is inisip na nila Sara Diskaya yan, nila Curly, na ganito na lang gawin natin since ganito talaga sila. Ito yung escape plan natin. 'Di ba? Sabihin natin na pilitan lang tayo. 'Di ba? Kasi tatanggalan tayo ng So, sila pa rin yung may kasalanan. So, yun yung parang escape plan nila. Pero, parang hindi na naiisip ng mga Diskaya, di ba namin? Marami kang pwedeng gawin eh. Kasi, syempre, mga negosyante kayo eh. Kung ginigipit kayo ng DPWH, tapos hindi nyo naramdaman yung rights nyo, baka ito na ang tamang oras na talaga, umalis ka talaga sa, sa kalakaran yan. Lumipat ka ng ibang negosyo. Ba't ipipilit mo? Kaya doon papasok na, nakasalanan mo rin yan. Hindi ka pwedeng magsabi na pinilit ka lang. Siguro kung first time, pinilit ka na ito, gawin mo. Pero kapag nasundan, tapos umantong na kayo sa mga point ng buhay nyo, umabot na kayo sa point ng mga buhay nyo na pumibili na kayo ng mga sasakyan, mga nonsense na yung binibili kasi sobrang daming pera nyo na. Diba? Yung iba, sila Alcantara, sila Bryce, sinusugal na yung pera kasi hindi na alam kung paano gagamitin yung pera eh. Tsaka pera lang din sa hangin. So parang hindi sila manghihinayang nagastusin yun. Diba? Pero syempre, kita nyo naman.
Yung iba, natsugi na. Yung iba, nakulong na. So, wala talagang magandang ano yan. Wala talagang magandang kalalabasan yan. Kita nyo si Cabral, umabot ng dekada, par. Umabot ng dekada yung pangungurakot niya. Isipin nyo na lang yan. Siguro, sasabihin, di ako mahuli. Yeah, sa 10 years na yon, na-enjoy niya talaga yung yaman. Pero kita nyo naman kung ano yung kabayaran. Sige, sabihin natin, totoo na kinuha niya sarili niyang buhay. Mental health, depression, and then, tsugi. Pasok sa kahon. Diba? Kaya sa mga kurakot yan, mag-isip-isip kayo bago nyo pasukin yung mga bagay na yun, ano. Kasi sa una lang yan eh. Sa una lang yan, i-enjoy nyo. Pero may mga consequences lahat yan. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Kaalam PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.